10 pinakamalupit na diktador sa buong mundo. Number 10. Kim Jong-il. Nang mamatay ang kanyang ama na si Kim Il-sung noong 1994, siya ang pumalit bilang Supreme Leader ng North Korea. Sa kanyang pamumuno, nagpatuloy ang pagsulong ng ideolohiyang Juche na nangangahulugang self-reliance o ang hindi pagtanggap ng tulong mula sa ibang bansa. Isa sa mga kontrobersyal na aspeto ng kanyang liderato ay ang malubhang kakulangan sa karapatang pantao, kalayaan sa pamamahayag at mga kaso ng pagkagutom na milyong katao ang nasawi. May mga ulat din tungkol sa kanyang pagkolekta ng mamahaling alak, sasakyan at mga babae sa kabila ng mga suliraning pang-ekonomiya ng bansa. Inilunsad ni Kim Jong-il ang Military First Policy, kung saan ang militar ang tinitingnan bilang sentro ng kapangyarihan sa North Korea. Ipinagpatuloy rin niya ang mga programa tulad ng pagbuo ng nuclear weapons. Si Kim Jong-il ay pumanaw noong December 7, 2011 dahil sa atake sa puso. Sa kanyang pagpanaw ay pinalitan siya ng kanyang anak na si Kim Jong-un bilang bagong pangulo ng North Korea. Number 9. Francisco Franco. Naging tanyag si Franco sa panahon ng Spanish Civil War na nagsimula noong 1936 hanggang 1939. Matapos ang kanyang tagumpay sa digmaan, kinilala si Franco bilang diktador at naging pinuno ng Espanya. Sa kanyang 36 na taon na pamumuno, pinairal ni Franco ang isang otoritaryong rehimen. Pinigil niya ang mga politikal na kalayaan, kinontrol ang media at pagpapanatili ng kanyang militar na kapangyarihan. Pinagtibay ni Franco ang kanyang ideolohiya, ang Francoismo, na nagtutok sa katapatan sa simbahan at tradisyonal na kultura ng Espanya. Ipinagbawal ang mga wika at kultura ng mga regional na grupo tulad ng Catalan at Basque. Namatay si Franco noong November 20, 1975 at matapos ang kanyang kamatayan ay nagsimula ang pagbabago sa Espanya. Number 8. Mao Zedong. Si Mao Zedong, na kilala rin sa tawag na Chairman Mao, ay isa sa mga nagtayo ng Chinese Communist Party or CCP. Siya ang naging leader ng bansa mula 1949 hanggang sa 1976. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagsagawa si Mao ng mga pulisiya at reforma tulad ng land reform at Great Leap Forward. Layo nito ang mabilisang pag-evolve ng China mula sa agrarian economy patungong modern industrial society na may malaking kakayahan para makipagsabayan sa mga Western industrialized nations. Pero sa halip na lumago ang ekonomiya ay nagresulta ito sa malawakang pagkagutom sa China. Tinatayang aabot sa 30 hanggang 45 million Chinese citizens ang binawian ng buhay resulta ng pagkagutom, pagmamalupit, prison labor at maging mass execution. Noong 1966, sinimulan niya ang Cultural Revolution, isang kampanya na naglalayong alisin ang mga elemento ng lipunan na itinuturing niyang kontra sa komunismo. Ito ay nagdulot ng kaguluhan, panunupil at pagkitil ng buhay sa daan-daang libo hanggang milyong katao. Pumanaw si Mao noong September 9, 1976 at ang China ay nagsagawa ng mga reforma sa ilalim ni Deng Xiaoping na nagbukas sa bansa sa ekonomikong liberalisasyon at modernisasyon. Number 7. Benito Mussolini. Noong 1922, inorganisa ni Mussolini ang isang malakas na kilusan ng mga fasista at nagsagawa ng mga demonstrasyon at pag-akla sa Italia. Siya ay umupo sa kapangyarihan noong October 28, 1922 at agad na itinatag ang isang otoritaryang rehimen. Ipinatupad ang mga patakaran ng pagsupil sa karapatan, kalayaan ng pamamahayag at pagsasamantala ng media upang kontrolin ang impormasyon. May mga batas na nagpapalakas ng kontrol ng Estado sa ekonomiya at lipunan. Nagdulot naman ito ng ekonomikong pag-unlad sa unang yugto ng kanyang pamumuno, ngunit nauwi sa malawakang kahirapan at pang-aapi sa huli. Nakipag-alyansya siya kay Adolf Hitler at naging isa sa mga pangunahing leader ng Axis powers sa panahon ng World War II. Noong 1943, nang mawala ng kumpiyansa ang mga kasamahan ni Mussolini sa kanyang pamumuno, tinanggal siya sa kapangyarihan at hinuli. Itinapon siya sa isang bukid, ngunit pinalaya siya ng mga Nazi. Sa paglapit ng mga Allied forces noong 1945, nagtago si Mussolini pero nahuli siya ng mga ito. Pinaslang siya at ang kanyang mga kasamahan noong April 28, 1945 at ang kanilang mga katawan ay pinakita sa publiko sa Milan. Number 6. Saddam Hussein. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nilabang ni Saddam ang karapatang pantao ng mga mamamayan. Maraming mga kritiko at oposisyon ang pinakulong o pinaslang at may mga ulat ng pagsasagawa ng pagpapahirap. Naganap ang digma ang Iran at Iraq na nagsimula 1980 hanggang sa matapos ito noong 1988 sa ilalim din ng kanyang liderato. Ang digmaan ay nagresulta ng pagkasawi ng milyon-milyong katao at nagdulot ng malalang pinsala sa parehong bansa. Noong Agosto 1990, inatake ni Saddam ang Kuwait. Iniisip niya na mapapalakas nito ang ekonomiya ng Iraq at makakamtan ang pangmatagalang yaman mula sa pag-aari ng langis ng Kuwait. Noong panahon ng kolonyalismo, ang Kuwait ay bahagi ng lalawigan ng Basra. Bagamat opisyal na naging malayang bansa ang Kuwait noong 1961, hindi ito kinikilala ng Iraq at patuloy na inaangkin bilang parte ng kanilang bansa.
Nagdulot naman ito ng reaksyon sa ibang mga bansa at nag-udyok para isagawa ang Desert Storm, ang operasyong militar ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado upang palayasin ang mga Iraqi mula sa Kuwait noong 1991. Inatake nila ang Iraq at nagbunga ng pagpapatalsik kay Saddam Hussein mula sa kapangyarihan. Nang mahuli ay inakusahan siya ng mga krimen laban sa karapatang pantao at ikinulong. Hinatulan siyang guilty sa kanyang paglilitis noong 2006 at idineklara ang parusang kamatayan para sa kanya. Ipinatupad ang hatol noong December 30, 2006. Number 5. Muammar Gaddafi. Itinaguyod ni Gaddafi ang ideolohiyang Jamahiriya o pamahalaan ng mga mamamayan. Nilayo nitong alisin ang tradisyonal na sistema ng pamahalaan at bigyan diin ang direct democracy. Si Gaddafi ay nagkaroon ng malalim na kaugnayan sa mga grupo ng mga terorista at sa mga bansang Arabo na kontra sa mga Western countries tulad ng Estados Unidos. Isa sa mga pinakatanyag na insidente na kanyang kinasangkutan ay ang Lockerbie bombing noong 1988, ang pagsabog ng isang Libyan airliner sa Lockerbie, Scotland. Nagresulta sa pagkasawi ng halos 270 katao. Ito ay nagdulot ng international na pagkondina at pag-utos ng mga sanctions sa Libya. Noong 2003, inako ni Gaddafi ang responsibilidad ng Libya sa insidenteng ito at sumang-ayon na magbayad sa mga biktima. Noong 2011, sa gitna ng Arab Spring, nagkaroon ng malawakang protesta sa Libya laban kay Gaddafi. Di na matiis ng mga mamamayan ang represyon at katiwalian. May mga ulat tungkol sa karahasan at paglabag sa karapatang pantao na nagdulot ng takot sa mga mamamayan. Hindi naging maganda ang kalagayan ng ekonomiya ng karamihan. Ang yaman mula sa langis ay nauuwi sa mga opisyal ng gobyerno at mga aliado ni Gaddafi, habang ang karamihan ng mamamayan ay nananatiling mahirap. Ang nasabing protesta ay nag-udyok sa pagbagsak ng kanyang rehimen. Si Gaddafi ay pinaslang noong October 20, 2011 ng mga puwersang revolusyonaryo na sumusuporta sa NATO habang siya ay nagtatanggang tumakas mula sa kanyang tahanan sa Sirte. Number 4. Pol Pot. Ang orihinal na pangalan ni Pol Pot ay Salutsar, isang anak ng magsasaka. Noong April 1975, matapos ang kanilang matagalang revolusyonaryong kampanya, pinamunuan ni Pol Pot ang Khmer Rouge sa pagsakop ng Cambodia, particular sa Phnom Penh, ang kabisera ng bansa. Siya ay tinanghal bilang brother number 1 ng rehimen. Sa ilalim ng pamumuno ni Pol Pot, inilunsad ang isang radikal na programa na layuning palayasin ang lahat ng mga elemento ng lipunang itinuturing nilang kontra-revolusyonaryo. Kasama dito ang mga intelligence group, mga profesional at mga taong may koneksyon sa labas ng bansa. Tinanggal ang pag-aari at sariling pagpapasya sa mga tao. Ang Rehimen Khmer Rouge ay nagpapatupad ng marahas na mga pulisiya kabilang ang paglipat sa mga tao sa mga rural regions upang magtrabaho sa mga bukid. Ipinagbawal ang relihiyon, kultura, edukasyon at freedom of speech. Dahil sa karahasan, tinatayang mahigit sa 1 milyong Cambodian ang namatay dahil sa pagkagutom, pag-aalipin, pagpapahirap at pagkitil ng buhay. Noong 1979, ang Cambodia ay sinakop ng Vietnam na humantong sa pagbagsak ng rehimen ni Pol Pot at inalis ang Khmer Rouge sa kapangyarihan. Binawian ng buhay si Pol noong 1988 sa ninang heart failure, pero may mga nagsasabi na tinapos niya ang sariling buhay. Number 3. Idi Amin. Noong January 25, 1971, si Amin ay naglunsad ng isang kudita at tinanggal sa kapangyarihan ang dating Pangulo na si Milton Obote. Dahil doon ay tinanghal siya bilang Pangulo ng Uganda. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging kilala siya sa karahasang pangmilitar, karahasan laban sa mga oposisyon at mga paglabag sa karapatang pantao. Inilunsad niya ang mga patakaran na nagpapahintulot sa pagpuksa at pagkitil sa buhay ng mga kalaban ng Estado. Nagdulot ito ng pagkakawatak-watak at takot sa buong bansa. Tinagurian si Amin bilang Butcher of Uganda at nasa 300,000 katao ang naging biktima niya. Pinaalis ang mga Asians na nagmamayari ng mga negosyo at nagdulot ng pagbagsak sa ekonomiya. Noong 1979, napilitang umalis si Amin mula sa Uganda matapos mapabagsak ang kanyang rehimen sa tulong ng mga puwersang Tanzanian at mga rebelde na Ugandan. Binawian siya ng buhay noong August 16, 2003 sa Jeddah, Saudi Arabia, pero hindi malinaw ang mga detalye ng kanyang pagpanaw. Number 2. Joseph Stalin. Si Joseph Stalin ay lumaki sa hirap at nagtrabaho bilang manggagawa sa mga pabrika bago sumapi sa voluntaryong kilusan ng mga Marxist. Naging aktibo siya sa kilusan at naging leader ng Partidong Komunista. Nang pumanaw ang nooy leader ng Soviet Union na si Vladimir Lenin, sumiklab ang laban ng kapangyarihan sa loob ng Partidong Komunista. Si Stalin ang nagkamit ng kapangyarihan bilang unang kalihim ng partido noong 1922 at naging pangunahing leader ng bansa noong mga sumunod na taon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinagawa ang malalaking industrialisasyon ng Soviet Union. Tinawag itong Great Turn o Great Break na naglalayong mapalakas ang ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng malalaking proyektong industrial. Ngunit may kaakibat na mga kaguluhan at pagkukulang sa pagkain.
Isinagawa ni Stalin ang malupit na paglilinis sa mga kalaban ng estado sa pamamagitan ng Great Purge o Great Terror. Libo-libong tao kabilang ang mga leader ng partido ang pinaslang, ipinakulong o pinahirapan dahil sa aligasyon ng kontra-revolusyonaryong aktibidad. Sa panahon ng World War II, naging mahalagang leader si Stalin kung saan ang Soviet Union ay nagkaroon ng malaking papel sa paglaban sa mga puwersang Nazi ng Germany. Number 1. Adolf Hitler. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Noong 1919, sumali si Hitler sa partidong Nazi at mabilis na naging isa sa mga kilalang miyembro nito. Taong 1933, itinalaga siyang Chancellor ng Alemanya ng presidenteng si Paul von Hindenburg. Mula rito, sinimulan niya ang mga hakbang para sa diktadurya. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, unti-unti niyang inalis ang mga kalayaan at demokratikong institusyon sa bansa. Isa sa mga hindi makakalimutang kasaysayan sa pamumuno ni Hitler ay ang pagkitil ng buhay sa mga Hudyo at iba pang minorities, kung saan milyon-milyong katao ang nasawi sa concentration at extermination camps. Noong 1939, nag-umpisa ang World War II nang sakupin niya ang Poland. Ang kanyang ambisyon na magkaroon ng malawakang teritoryo sa Europa ang nagdulot ng digmaan. Sa pag-usbong ng Allied Forces noong 1944 at 1945, napilitang umatras si Hitler at tinapos ang sariling buhay noong April 30, 1945 sa kanyang bunker. Ang kanyang pagpanaw ang nagtulak sa pagkakabasura ng Nazi at ang pagtatapos ng World War II sa Europa.